Matapos ang 3 buwan, nagbabalik na ang One Piece, at bagong season na naman ang pasabog. Kung akala mo tapos na ang hype, nag-uumpisa pa lang. Nagsimula ito sa isang pasabog. Ipinakita ni Shanks ang totoong kulay niya. May nakakabiglang twist kay Blackbeard, himalang nakaligtas si Garp. Ito na yung episode na matagal nang hinihintay ng lahat. Balik tayo kung saan tayo huling huminto, sa Great Eyrie. Nandito ang Straw Hats, kasama ang mga higanti at buong crew. At todo selebrasyon ang lahat. Literal na umaapaw ang saya, walang preno ang party. Dito na ikinwento ni Wamo at Kashi ang nangyari matapos ang Water Pito, 2 taon na ang nakalipas. Nagpunta sila sa Little Garden para hanapin sina Dory at Brogy. Pero pagdating nila, walang nagbago, tuloy pa rin ang laban ng 2 kapitan. Walang armas, walang problema. Kung matigas ang ulo ang tawag mo doon, kulang pa yun. Ang nakakabaliw pa, nasira na ang mga sandata nila matapos gamitin ang Hakoku para pabagsakin ang Island Eater. Pero kahit ganun, hindi pa rin sila tumigil. Tuloy lang ang laban. Kaya sa huli, napilitan sina Wamo at Kashi na kumbinsihin ang mga kapitan nila, bumalik muna sa Elbaf, kumuha ng bagong armas, saka ipagpatuloy ang laban hanggang kamatayan. Pagkarinig nito, napareact si Nami. Wait lang, so naglalaban pa rin sila hanggang ngayon? Ngumiti lang sina Dory at Brogy. Siyempre naman, napahigop na lang si Nami ng inumin niya at tuluyang sumuko sa katigasan ng ulo ng dalawang yun. Biglang sumabat si Usopp. Hoy Nami, wala ka bang natutunan sa Little Garden? At si Luffy, todo cheer naman, parang hari sa tuwa habang sinusuportahan si Usopp. Samantala, napansin ni Sanji na parang ang lakas ng tama ng mga iniinom nila. Doon pumasok ang isa sa mga higanti at ipinaliwanag, ang tawag daw dito ay absinthe, kilala rin bilang Green Fairy. Babala niya, kapag nasobrahan ka dito, baka makakita ka ng kung ano-anong hindi totoo. Tandaan mo yan, kasi magiging mahalaga yan mamaya. Balik sa kasiyahan, walang tigil ang kainan, inuman, at tawanan. Sama-samang nagdiriwang ang Straw Hats at ang mga higanteng pirata. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, lalo na sa Egghead na muntik ng sum-ire sa kanila, nandito sila ngayon, buhay, malaya, at nagdiriwang kasama ang mga higanti. Ibang klase ang energy sa barkong to, parang kumikidlat sa lakas. Cut tayo sa Gartel Island. 1 buwan na ang nakalipas mula nang sunugin ni Bartolomeo ang bandera ni Shanks sa ngalan ni Luffy, at ngayon, oras na para bayaran ang ginawa niya. Sa gitna ng bayan, nakaluhod si Barto, Bugbog, nakaposas, at napapalibutan ng red-haired pirates. Lumapit si Shanks, seryoso ang aura. Diretsahan niyang sinabi, maraming isla at crew ang umaasa sa bandera niya para sa proteksyon. Kapag pinalagpas niya ang ganitong insidente, mawawala ang tiwala ng lahat. At kapag nangyari yun, hindi lang reputasyon ang mawawala, buhay ang kapalit. Agad namang yumuko si Barto. Inaako niya ang kasalanan at humihingi ng tawad para sa ginawa nila. Pero biglang lumuhad si Hongo sa harap niya at naglapag ng maliit na bote. Ang kondisyon, ipainom kay Luffy ang lason sa loob ng 1 buwan. Isang patak lang nito, siguradong kamatayan. Masakit, mabagal, parang pinipilit lumabas ang dugo sa katawan habang unti-unting nauubos ang buhay. Kapag ginawa niya yun, papatawarin sila. Tahimik na tinitigan ni Barto ang bote. Tapos, walang alinlangan, kinagat niya ito at ininom agad. Nagkagulo ang buong crew niya, sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa na tumigil siya. Pero hindi siya natinag. Malinaw niyang sinabi, hindi naman kailanman hiniling ni Luffy na gamitin nila ang pangalan o bandera niya. Sila mismo ang pumili niyon. Kaya ang problema na to, sa kanila lang. At hindi niya sasayangin kahit 1 segundo ng oras ng kanyang senpei para lang sa pagkakamali nila. Sinabi ni Barto, kung isa lang siyang tanga na nakipagbanggaan sa isang yangko at nagbayad ng kapalit, tatanggapin niya yon. Wala siyang pagsisisi, maliban sa isang bagay. Hindi na niya makikita si Luffy na maging Pirate King. Tahimik lang sina Shanks at Beckman, walang emosyon sa mukha habang pinapanood ang lahat. At biglang, walang nangyari. Walang sakit, walang dugo, walang kamatayan. Peke ang bote, walang lason. Sa sandaling marealize ng Barto Club na pinalaya sila, agad silang umalis ng isla ng buong bilis. Habang papalayo, sinabi ni Bartolomeo kay Gambia, akala niya ang isang emperor ay dapat malupit at nakakatakot. Pero si Shanks,
Parang, medyo mabait pa nga. Balik kay Shanks, nakangiti siya. Tinanong siya ni Beckman kung anong nakakatawa. Sagot ni Shanks, masaya lang siya na may taong handang gawin ang lahat para kay Luffy. Isang tunay na respeto, isang tunay na loyalty. Pero biglang may kumilos. Lumabas si Usopp mula sa likod nila, tinaas ang baril, at kalmadong nagsalita. Captain, tabi muna. Trabaho ay trabaho. Isang putok, isang iglap. Sumabog ang barko ni Bartolomeo. Ang Going Luffy Senpai nilamon ng apoy at tuluyang lumubog malapit sa baybayin ng Gartel Island. Hindi alam kung ano ang nangyari sa crew, pero ang barkong yun. May figurehead ni Luffy, at sa mundo ng One Piece, ang mga barkong tunay na minahal. Hindi basta nawawala ng tahimik. Samantala, lipat tayo sa Hachinoso. Bumalik na si Blackbeard at agad nagtipon ng buong crew. Si Pizarro, kontrolado ang mismong Skull Island, na ngayon ay may mga benda pa mula sa laban ni Garp at Kobe. Si San Juan Wolf, sinusubukang ayusin ang mga gusali, pero lalo lang niyang nasisira habang gumagalaw. Typical Blackbeard crew, kahit wasak na ang paligid, parang comedy pa rin. Pero si Teach, galit na galit. Pinagalitan niya si Pizarro dahil nakatakas si Kobe, isang napakahalagang bargaining chip laban sa world government. Hindi lang yun, nakawala rin si Moria. Ibig sabihin, malaya ulit si Gecko Moria kung saan man siya naroroon. Sinubukan ni Pizarro magpaliwanag, pero hindi pa tapos si Teach. Biglang nagsalita si Kuzan. Aminado siya, balak niyang patayin si Garp. Pero hindi niya nagawa, dahil si Garp, buhay pa. Nakabalot sa benda, nakagapos sa kadena, nakakulong sa madilim na selda. Pero humihinga pa rin. At sa halip na magalit, natawa si Blackbeard. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang buhay na Garp kaysa patay. Mas malaking alas, mas malaking leverage. Pinuri pa niya si Kuzan, walang ibang makakalapit kay Garp kundi siya. At hindi lang yun, nandun din si Pudding, ang three-eyed girl, pilit na pinaupo sa tabi ni Blackbeard. Ganap na siyang nasa kamay ng crew na to. Tinawag ni Teach si Lafitte na nakadeploy sa Navy ship ang port. Report niya, gumagana ang siege ng Revolutionary Army. Hindi makalusot ang mga supply. Walang pagkain mula sa ibang bansa. At kahit anong may padala ng Marines, hindi makarating sa Mary Geoise. Sa ganitong takbo, posibleng magutom ang Celestial Dragons. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Blackbeard. Inutusan niya si Lafitte, huwag lang manood. Maghanda na kumilos. At eksaktong sandaling yun, dumating sina Katerina Devon, Van Auger, at si Caribou. Sumisigaw si Caribou, halos mabaliw sa takot, nagmamakaawa na iligtas siya. Inabot ni Pizarro ang barko nila gamit ang kapangyarihan niya sa isla, diretso sa meeting. Isang perpektong paggamit ng kanyang ability. Balik tayo sa barko papuntang Elbaf. At dito papasok ang pinakamatinding twist. 2 araw na mula nang umalis sila sa Egghead, pero kahit kasama nila ang Great Eric, hindi pa rin sila nakakarating sa Elbaf. At hindi pa yan ang pinakagrabe. Nawala ang Thousand Sunny. Kasama nito, naglaho sina Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, at Chopper. 6 sa pinaka-original na miyembro ng crew, biglang nawala. Nagkagulo ang mga higanti. Hindi sila pwedeng bumalik sa Elbaf ng ganito. Sina Dory at Brogy, desididong hanapin sila. Si Robin, sa kanyang madilim na humor, napaisip, paano kung nalunok sila ng isda? Pinatigil siya ni Frankie, pero agad din niyang inamin ang mga isda sa dagat na to. Sobrang laki, posible talaga. At sa kung saan, ibang lugar. May isang boses na tumatawag. Nami, gumising ka. Dahan-daang nagmulat si Nami. Nahihilo, hawak ang ulo, iniisip na baka nasobrahan lang siya sa inom. Pero nang tumingin siya sa paligid, mag-isa siya, sa loob ng isang napakalaking kwarto, na gawa entirely sa Lego. Pagmulat ni Nami, napansin niyang iba na ang suot niya. Parang isang Viking warrior, tila galing sa isang RPG game. May espada pa na nakasabit sa likod niya. At doon na pumasok ang narrator. Nasaan siya? Anong klaseng lugar ito? Isang bagong pakikipagsapalaran ang nagsisimula. At wala kahit sino man ang may ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Kung ayaw mong mahuli sa bawat twist, laban, at revelasyon, mag-subscribe ka na sa Anisaga at pindutin ang notification bell. Dahil dito, hindi ka lang nanonood ng One Piece, nararanasan mo ito.
At tandaan mo, sa pagbabalik na to, wala nang atrasan.